Pasensyahan nyo na po yung boses ko at medyo paos at meron pa po akong iniinda sa katawan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po kami ni Sister Presi na kung si Pastora Dulce ay may kinakaharap tungkol sa kalagayan ng kanyang ina na meron pong severe dementia. Meron din po kaming pinagdadaanan ni Presi na severe diferensya, mga kapatid. Kaya muntik na hindi ma-renew ang amin pong 36 years of being married in sickness or in health till death do we part. Ayan. Bago po ang lahat, binabati ko po, pakataas nga po ang mga kamay ng mga katatayan. Mga tatay. Taas ang kamay, taas ang kamay. Ganyan. Ayan, may 50 pesos kayo bawat isa. Yung kalahati, 25 lang. O biglang umunat yung kay Alex eh. Ganun lang kanina. Ayan, okay na po. Binabati ko po kayo ng maligayang araw ng mga katatayan. Saludo po ako sa inyo dahil sa kahit na alam ninyo na mahirap maging tatay, ay mas pinili ninyo na ibahagi ang buhay ninyo. Hindi lamang sa inyong kapartner in life or sa asawa, lalo't higit sa inyong mga anak. Kaya it's not easy to be a father and will never be easy to be a father. It will remain hard, it will remain difficult. But I am grateful to God because even if you believe, even if you knew that being a father is next to impossible, still, you decided to be a father. And therefore, I salute you all, mga kapatid. At binabati ko rin po kayo ng advance Merry Christmas. Meron na po tayong Christmas tree dyan, mga kapatid. Kaya ako'y excited. Sa tuwing nakakita po ako ng Christmas tree, ako po ay talagang nagagalak ng malalim dahil maipagdiriwang na naman po nating patuloy ang paghahari ng Diyos. Sabi nga ni R.C. Sproul, which is one of my favorite preacher, sabi niya, sin will always remain, but it has no reign in our hearts. Why? Because God or Jesus is reigning in our lives. Siya, palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Kausapin pa natin minsan ng Panginoon bago po tayo pumalaot sa kanyang mga salita. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, Ama, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po na malaya kaming makalalapit sa iyo. Salamat sapagkat walang pinipiling panahon, oras o anumang sitwasyon ang paglapit, Panginoon, na patuloy mong binubuksan sa amin na iyong mga anak, na iyong mga nilikha. Kaya nais po namin na ang pagkakataong ito ay amin pong sunggaban, Panginoon. Amin po itong yakapin sapagkat sa pagkakataong ito ay makakaniig po namin muli ang iyong Santong Espiritu. Makakarinig kami, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Magkakaroon kami, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At patuloy na lalawig, Panginoon, O Diyos, ang aming pong pagkakilala at patuloy mo po kaming sasamahan, Panginoon, sa aming pong paglakad, O Diyos, sa katuwiran mo at kabanalan mo, Panginoon. Kaya muli, tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pong marugdog na pagpapasalamat. Kasabay nito, Panginoon, ang aming pong paghingi ng inyong pong gabay, ang pagsisiyasat po ng aming mga puso, paglilinis sa aming mga karamihan, sapagkat sinabi ng iyong mga salita na mapapalad ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At nais po namin, Panginoon, na makita ka namin, Panginoon. Nais po namin na maranasan ka namin, Panginoon. Nais namin, O Diyos, na madama ang pagyakap po sa bawat isa sa amin.
Amin pong tinataas sa iyo lahat ng kabigatan na mayroon kami. Ano man, O Diyos, na idinadagan sa amin ng kaaway, ito po'y aming ipinagpapaubay at iniaangat sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na tunay na magalak. Bagamat kami kumakaharap, Panginoon, sa mga matitinding pagsubok ng buhay na pinahintulutan mo, sapagkat alam mo, O Diyos, na ang katagumpayan ay ipinagkaloob mo na sa amin. Ang nais mo lamang, O Diyos, ay panghawakan namin ito, tayuan namin ito, O Diyos, at iproklama sa kaaway na kami ay higit pa sa mananagumpay. Kaya Lord, selyuhan mo po, O Diyos, ang mga panalangin ito at sakupin mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa umaga. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Ayan. Patuloy po tayo sa ating tema, purity through the Word. Ang kadalisayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Doon pa lamang, mga kapatid, ay ipinapakita na ang mahigpit na pangangailangan ng tao ng gabay o palatuntunan kung papaano niya mapapanatili ang kadalisayan, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang buhay. No? Nabanggit ko po nung natapos po si Pastora Dulce ng kanyang pagpapahayag, meron po akong binanggit sa inyong 3 bagay na atin pong natunghayan doon sa Awit 119, talatang 9 hanggang 11. Ano ho? Babalikan po natin yon at meron pong mga pagtalakay na. Kung ang pag-uusapan po ay purity or ang pagiging dalisay, ang temang ito ay nagpapahayag na sa wikang English, purity isn't willpower. Ang kadalisayan daw ay hindi lamang sa pagnanais. No? Nais ko na maging dalisay. Sino po dito nagnais na maging dalisay siya? Ay, ang tahimik. Purity isn't willpower. It is guarding your way with God's Word. So, hindi po ito simpleng pagnanais lang. Kung nais po natin na tayo po ay lumakad sa buhay na ito ng may kadalisayan. Alalahanin po natin na ang Diyos ay banal. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang Diyos ay banal, nais niya na mga sumusunod sa Kanya ay maging banal. Pero hindi po sa tema ng kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan po na sinasabi po sa atin ay hindi pagiging Diyos, kundi ang pagiging kakaiba. No? Kaya ang tawag po sa atin ay kakaibang nilalang. No? Kasi nagtataka sila dahil ang mga mananampalataya na nasa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu Santo, alam niya na meron siyang problema, alam niya na mabigat ang kanyang problema, pero hindi po siya mag-isang nagbubuhat. At hindi rin po siya nag-iisang nagsusolve. Ano ba nagsusolve sa Tagalog? Kaayos o gumagawa ng paraan. Sapagkat meron po tayong laging kasama. Di ba kinakanta natin? Kasama natin ang Diyos. Ewan ko lang kung sino yung kasama ninyo, mga kapatid. Pag nasa beer house kayo, tsak, hindi Diyos ang kasama nyo. Okay? Di ba, kapatid, alam na alam niya yan kasi naging manager yan. Alam na alam niya ang Diyos doon. So, ulitin ko po, purity isn't willpower. Kaya nauso sa mga babae na bago sila, alam niyo rin kasunod? Okay. Kasi alam nila na ang kanilang asawa, ang pangunahin na magiging palatandaan na walang nauna sa kanya ay ang kanyang pagiging berhen.
Pasensya na po kayo kung paminsan-minsan ay umuubo ako. Sabi ko nga kay Sister Presi, baka hindi ako maka-attend ngayon. Eh, nasabi ko naman, teka muna, sandali. Mas malaki mawawala sa akin kapag hindi ako umattend ng Father's Day. Eh, bigayan mamaya. Kaya, Lord, magaling na ako. Bigla akong gumaling. Eh, kailangan maging practical tayo sa buhay, mga kapatid. So, ipananatili ng babae ang kanyang kadalisayan. Pero hindi dahil gusto mo lang. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo pinapanatili na hindi ka muna nakikipag-engage personally, intimately sa isang lalaki dahil gusto mo lang. Meron po tayong dapat na maintindihan. Ang sabi po dito, it's guarding your way with God's Word. Tinatanuran mo ang iyong lakad. Life or lakad is iisa. Kasi kapag lumakbang ang paa, alangan naman paalangan lumalakad yung katawan, nandun na uhuli. Ano ka manananggal? Yung kalahati nasa lupa, yung kalahati nasa taas. Hindi po ganon ang kadalisayan. Ang kadalisayan kung ang pag-uusapan natin ay ang standard o ang standard, pamantayan na sinasaad ng Biblia ay ang pagtatanod ng atin pong landas o ng atin pong lakad sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So napakahalaga po mga kapatid na kung nagbabasa kayo ng mga instruction manual, nagbabasa kayo ng mga rules and regulations sa inyong kumpanya, nagbabasa kayo ng rules and regulations saan mang kayong lugar, maging sa eskwelahan or saan mang mga lupalop na meron kayong mababasa, mas mahalaga na maintindihan po natin na isa sa the best na pag-iingat sa atin ng Panginoon ay ang kanyang mga salita. Sa construction site, sino po dito nasa construction? Okay, sa construction, lagi mayroong safety officer. Alam niyo ba ang trabaho ng safety officer? Kahit na marunong ka ng humawak ng martilyo, ituturo pa rin sa'yo kung paano humawak ng tama sa martilyo. Yung bang tipong dadaan yung supervisor mo sa baba, hahawak ka ng martilyo, ay sasabihin, ay nadulas! Sorry! Ay nakatirik na yung mata ng supervisor mo, okay lang, okay lang. Safety officer. Hindi ka pwedeng mag-construct nang wala kang safety officer. May harness, merong safety boots, merong safety goggles, merong mga PPEs, no? O personal protective equipments. Kailangan po yan. Yun po ang konteksto ng pag-iingat sa construction. Paano ang konteksto ng pag-iingat ng buhay mo? Wala pong makapagbibigay niyan na safety officer. Wala. Sapagkat ang makakapagbigay lamang niyan ay ang author ng iniingatan mo, buhay mo. Sino bang may author ng buhay natin? Sino? Sabi dito si Lord, sabi doon Diyos. Sino ba talaga? Magkasundo muna kayo mga kapatid. So, unang nabanggit ko po sa inyo nung nakaraan ay meron po tayong kinakaharap at kakaharapin at nakaharap na problema. We start with the word problem. Kasi iyon ay sumusunod doon sa salitang how. So pag sinabing how, anong kasunod nun? Mag-iisip muna ako, teka muna, ano ba yan? So, dinadala po tayo ng salita, verse 1 o verse 9, sabi doon, verse 9. How? Yan pa lang, kapatid,
dinadala tayo ng author na yung ating paningin na maraming nakikita, isa lang muna ang direksyon natin. How? Paano ba na ang isang kabataan ay mamanatili ang kanyang kadalisayan? Mananatili sa daan ng kadalisayan. How? That is the problem. How? Sino ba mga kabataan dito? Taas ang kamay. How can you not allow yourself be tempted by OFA? Yung mga Koreano, hindi mo alam kung babae o lalaki, pareho na sila ng mukha. Kailan ba nagpunta ako ng MOA? Dahil meron akong appointment, meron akong meeting sa Pasay na nagsimula ng 1:00, natapos kami ng 7:00 ng gabi. Diyos kong mahabagin. Nagkataon na merong event. Diyos ko, alam niyo ba ang mga nakasalubong namin? Yung mga, ang hobby ay yung mga con artists. Ang tawag doon, yung may mga cosplay. Oo. Alam niyo bang isa yan sa pinakamahal na hobby? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? O yung mga kabataan lang? Parang ganito sa mga matatanda. O lalo sa mga matatanda. Alam niyo na kapag nagsabong or nag-uminom kayo o anumang diversyon na gumagastos, alam niyo na merong maapektuhan. Pero meron kayong panggastos. Mahal magsabong. Kaya pagdating sa pagpunta namin sa Quezon, ang daming mga sabungan eh. Abay, punong-puno. Sabi ko nga kay Presi, pumasok nga tayo dyan minsan, baka mag-altar call. May Kristo din dun eh. Abay, puno, andun yung mga tricycle, andun yung mga jeep, andun yung mga kotse, andun yung mga vans. Ang gaganda ng mga sasakyan. Lunes na Lunes, mga kapatid! Abay, sabi ko, hindi naghihirap ang Pilipino. Alam niyo ba kung magkano isang manok? Sino mga sabungero dito? Taas ang kamay. Mura pa yun. Mura pa yun. Yung amo ni Sister Presi, si ex-governor Inares, mga kapatid, lumalaban sa derby yan. Alam niyo ba paradahan ng derby? Milyon to bilyon. Isang ganun lang yun, kapatid. Isang sultada lang yun. Ba't alam ko yung sultada? Kasi malapit kami sa bungan eh. Sa isang lipad ng manok, kasabay niya ng paglipad at pagbagsak ng pera. Pagbagsak ng manok at hindi na makatuka. Kasi gaganunin yan eh. Dati ako Kristo eh. Antikristo na ako ngayon. Joke lang. Di ba? Dinadaklot yung manok. Kasi luray-luray na eh. Pag tumuka, buhay pa to. Pag tumuka ng konti, buhay pa to, uulitin. Tumuka yung isa. Ito hindi na makatuka, uulitin pa yun. Hanggang sa hindi na makatuka, i-declare yung nakatuka na kahit may tama na panalo. Gaano kalaking pera ang nawawala dyan? Hindi nyo alam, mga kapatid. Hindi natin alam. Pero bakit sila magpupunta doon kung hindi yan malakihan? At bakit ba tatawaging derby yan kung maliitan yan? Kung sa ganong kamahal na diversyon, diversyon lang yun ha. Ano ibig sabihin ng diversyon? Pampalipas oras. Ano bang pampalipas oras mo, Mr. Lockdown? Mag-lockdown. Good boy. Good boy na siya ngayon. Oo, na-arresto na siya ng Panginoon eh. Amen. Paano mo ipananatili nang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Wag na muna yung buhay i-breakdown muna natin kasi sa kabuuan buhay talaga yan eh. Breakdown muna natin. Paano mo makapanatili ang buhay mo sa kadalisayan sa paggamit mo
sa pera. Paano ka magiging banal sa paggamit mo sa pera? Ulitin ko banal means kakaiba. Kakaiba. Paano kang humawak ng perang hindi sa'yo na pinaghirapan mo? Hindi sa'yo dahil kung wala kang lakas, hindi ka pwedeng kumita. Galing kay Lord ang lakas mo. Paano mo gagamitin sa kadalisayan ang pagtitiwala ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo? Paano mo gagamitin ang pera sa tamang paraan? I have my share of experience not being prodigal, not being frugal rather, but prodigal. Alam niyo yung kwento ng prodigal, di ba? Buhay pa yung ama, sinabi niya sa ama, kasama ng panganay niyang kapatid, nandun sila sa harap ng kanyang ama, sabi niya, "Ama, bigay mo na sa akin yung mana ko." Natural, kapag ibinigay ng mana ng tatay sa bunso, hindi pwedeng hindi kasama ang panganay. Nandun siya eh. Tumanggap din siya. Kaso nga lang, ang focus ay nandoon sa batang kapatid. Napakamalaking kalapastanganan, mga kapatid, na buhay pa ang magulang mo, sila sabi mong, "Bigay mo na sa akin yung mana ko." Parang sinabi mong mamatay ka na. Baka hindi po natin maliban lang po sa mga walang mamanain, wala kayong problema. Wag na kayong magproblema. Okay? Ano sabi ng ama? Pumayag. Binigay lahat. Binigay. Ang perang hindi mo kailanman pinaghirapan at minana mo lang, segundo lang, mga kapatid, mawawala na yan sa'yo. Segundo lang. Sapagkat hindi mo pinaghirapan eh. Bakit ang tahimik? Bakit namimilog ang mata nyo nakatingin sa akin? Bakit parang ang tinutino nyo ngayon? Kanina mga singkit ang mata ninyo, ngayon bilog. Ano ba kayo, galit o interesado lang talaga? Nung makuha ng bata ang kanyang kayamanan, isa pang kabastusan, iniwan yung tatay niya. Akala niya mas masarap ang mabuhay ng malayo sa tatay. Sa tingin niya ba, mga kapatid, mas masarap mabuhay ng malayo sa Diyos? Sabihin niya sa akin. Sabihin niyo. Mahirap. Nasaan tayo ngayon? Malayo ba tayo sa Diyos? O malapit tayo sa Diyos? Meron po kayong pag-iisipan. Dinala ang malaking kayamanan, namuhay sa malayong lupain. Ginastos lahat, ang lahat ng kanyang kayamanan na minana niya sa kanyang tatay, na hindi man lang niya pinaghirapan. Yung buhay niyo ba, pinaghirapan niyo? Di ho, bigay lang sa inyo yan. Bigay lang sa atin ito. Paano po natin ginagamit ang buhay natin ngayon, mga kapatid? May kabanalan ba? May kadalisayan ba? Meron bang pagkukusa na sundin ang pamantayan ng Biblia? And that is why the problem remains the same. How can a young man, katulad ng prodigal, a very young man, at matututo tayo. Ang hirap talaga magtagalog. Matututo tayo. Yan. Sa karanasan ng kabataan ito. Huwag niyo nang ulitin yung ginawa ng kabataan na yon. Hinahingi ang kayamanan sa tatay. Napakaganda ng bahay nila. Maraming katulong, maraming pagkain, maraming kahayupan. Kasama na siya doon. Kasama na yung kapatid niya. Ang dami niyang, basta, marami. Ang ganda ng damit niya, may singsing siya, may sandalyas siya, may kapas siya, may pera siya, higit sa lahat, pero iniwan niya ang marangyang bahay. Yung mga gustong manirahan ng solo, mga kapatid, mag-isip-isip kayo.
Why isolate yourself from the presence of God? Ano sabi ni Cain sa Panginoon? Ang bigat naman itong parusa mo sa akin. Pinalalayas mo ako sa iyong harapan. Pero itong prodigal son na ito, talagang nalayasan yung tatay niya para lustayin ang perang hindi naman niya kailanman pinaghirapan. Kaya mapalad ako dahil wala po akong minana sa mga magulang ko. Pero, meron po silang itinuro sa amin. At kahit wala akong minana sa mga magulang ko, alam ko, papanaw ako, may mamanahay ng mga anak ko. Bahala na wala si Presi. Siyang gagawa ng last will and testament. Yung lahat ng mga damit ko, sino magmamana, ibigay sa church. Malas si Bat. Walang kasa sa kanya. Lahat ng mga malalaki, malas kayo. Buti nga sa inyo. Magpalit muna kayo. Si lockdown din, malas din yan. Lalo na yan, ang laki. Garter na lang ipamamana ko dyan, at least yung nababatak. Dadaling ko yun sa langit, oy. Oo! Pinlano ko na yan, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Pagtsagaan nyo na ako dahil ang dapat speaker natin is si Pastor Joe. Kaso nga lang, alam ko, nararamdaman ko, na pinakiusapan siya ng kanyang mga asawa at mga anak. Ha? Ay, at least hindi kayo natutulog, hindi kayo naantok. Hindi siya, pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na, baka naman pwedeng ngayon lang muna. Maghiwalay muna kayo ni Tito Red. Father's Day ngayon eh. Bigayan ngayon, mga kapatid. Kaya naintindihan ko yung kalagayan ni Pastor Joe. Kaya pansamantala ako muna ang kanyang kahalili, no? At alam kong ito rin ang ibabahagi niya eh. Kaputol ng pusod ko yun, kaya kahit pa paano nararamdaman ko. So ibabalik ko po kayo sa katanungan, mga kapatid. Sa paano nilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Paano ba maglinis? Di ba may mga bahay kayo, mga kapatid? Taas ng mga may bahay. Anong una niyong nililinis sa bahay ninyo? Mamumroblema kayo, Chuck. Anong una niyong nililinisin? Kwarto? Kusina? Ha? Sahig? CR po? Sige. Sagot. Ang dapat ninyong linisin sa bahay ninyo ay ang madumi. Pag naliligo kayo, anong una ninyong babasahin? Kita nyo? Pag sa kalokohan, magaling kayo. Pero yung kanina, hindi nyo na-gets. Parang yung kaibigan ko, nagtanong sa akin, Pare! Paano malalaman na nasa loob ng CR na gumagamit, babae o lalaki? Paano malalaman? Isang taon ako nag-isip. Sabi ko, pag maingay, babae. Pag medyo, lalaki yon. Kasi bumabangga sa pader eh. Natatawa kayo. Ay, maingay naman talaga jumingle ang babae.
sorry po. Sabi niya, mali. Sabi ko, paano nga ba? Ikaw naman pare, napakasimple niyan. Hintayin mong lumabas. Diba? Oh, ay babae, lumabas na eh. Ginigising ko lang kayo mga kapatid at napakainit. Ngayon ko lang kung naramdaman ito. Yun pong ayaw sa langit, mag-practice na po kayo. Oh, at least na-gets ninyo. No? Para hindi kayo natatakot. Kasi pag pinag-usapan ng salitang impyerno, takot eh. Ayaw umaten eh. Daanin na lang natin sa biro. Mainit po ngayon. Lalo by September, October, November. Masyado na pong mainit. July, August, may mga bagyo na po siguro yan. September to October o November, mas mainit po tayo dahil meron po tayong Super El Nino. Okay? Maliit na naman po si Jesus. Ninyo. Naging super pa, lalong lumiit. So, paano nilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Bakit binata? Karamihan po ng kabataan, wala sa isip niya ang maglinis ng buhay niya. Amen! Wala sumagot. Nung kabataan ko, naisip ko bang magtipid? Naisipan ko bang mag-impok? Naisipan ko bang alagaan ang sarili ko na wag ako mag-iinom ng maraming soft drinks? Yun nga ang gusto-gusto namin eh. Pag may sakit kami, ang gamot sa amin, Mirinda. At saka, Goto. Di ba? Oo, inabot nyo yan eh. Matatanda na tayo. Mabuhay ang mga matatanda. Young man in Hebrew is bahur. Pag sinabing bahur, yun po yung kasagsagan ng iyong kalakasan, yung iyong libido, hormones, quick decisions, yung pabigla-bigla. Kaya ito ay binigyan ng pansin ni David at ipinaparating sa atin na nung ikaw ay bata, hindi mo naman naisip na linisan agad ang buhay mo. Ang gusto mo nga, subukan nga natin kung maganda yung maraming jowawa. Para macho-macho. At saka siyempre kapag ang mga babae na maraming boyfriends, ganda-ganda. Girl ang dating. Oh, akala niyo ba lalaki na nagbibilang ng babae? Maski naman lalaki nagbibilang ng lalaki. Ay, tama, babae, lalaki. Oh. Di ba? Dahil kabataan, kagandahan, kalakasan, ibig sabihin sa Tagalog, kainitan ng dugo. And that is why, balik tayo sa tanong, paano nga ba maging dalisay habang ikaw ay nasa panahon ng iyong kabataan? So we must answer first the problem, how? And for us to grasp the whole idea, makita natin yung katuturan, bakit nga ba kailangan bata pa lang inaayos mo na ang buhay mo? Sapagkat sa kabataan nga, nandoon yung gusto mong danasin lahat, maranasan lahat. Malamig ba dyan? Talaga bang malamig dyan? Akyat nga tayo. Doon sa kataas-taasan, kadilim-diliman, at kalamig-lamigang lodge. Mga theater noon, merong orchestra, merong, ano isa? Balcony at merong lodge. At meron pang pinakamataas, bubong. Oh, lahat! Gusto mong maranasan, di ba? Yun ang isang problema sa pagpapanatili ng kadalisayan, yung pagiging bata. Kaya ginamit ni David yung salitang, how can a young man keep his way pure? Okay? Ang katotohanan, God doesn't ask, why are you tempted? He asks, how will you guard it? Temptation isn't sin. Unchecked temptation is. So, ano sabi sa Tagalog? Hindi raw sinasabi, tinatanong ng Diyos, bakit ka natukso? Paano ka ba natukso? Hindi tinatanong ng Diyos yun. Ang tinatanong ng Panginoon papaano mo babantayan ang buhay mo
sa tukso. Sapagkat kung ikaw ay tutuksin, hindi ka pa nagkakasala. Pero kapag hindi mo nabantay ng tuksong yan, magkakasala ka na, kapatid. Amen ho ba? Parang hindi na kayo makasagot ha. Baka doon pa lang aray-aray na tayo Aray ko, aray mo, aray mo. Subpoint. Ang pagiging bata ay sinasabing a vulnerable stage. Ano ibig sabihin ng vulnerable stage? Yan po yung kapanahonan na ikaw ay marupok. Kilala niyo si Rico J. Puno? Kapatid, kilala niyo? Si Rico J. Puno? Bumalik na po siya sa lupa. Ang tao'y marupok, kay daling lumimo sa Diyos na ang lahat siya ang may utos. Parang hindi nyo alam yung kantang yun. Talagang matanda na yata ako. Hindi nyo kilala si Rico J? Kilala nyo? Okay. Si Rico yan. Rico Blanco, kilala nyo? Rico Mambo, kilala nyo? A vulnerable stage. Tandaan po natin yan. Number 2, a defined path. Keep his way. Sa Hebrew word niyan ay orak. Orak. Your daily route, habits, choices, the path you walk 90% of the time, yung madalas mong ginagawa. Halimbawa, pagising mo sa umaga, anong unang-una mong gagawin? Ha? Cellphone. Very good answer. Ano pa? Kasi hindi ka lang pwede magbasa ng cellphone na nakapikit ka. Siyempre, dilat mo muna yung mata mo, kapatid. Ngayon, kapag dilat na yung mata mo, anong una mong titignan? Nandito ang cellphone, nandito ang Biblia. Ay, dito ka nakabaling. Kaya, uy, andali. Ay, kung dito sa Bible, ay, ikot ka pa, mas mahirap. Baka mabalian ka pa. Kaya dito na lang, cellphone. Total, nandun naman yung Bible. Kuno. Kung ano ang ginagawa mo, 90%, which is religiously, mga kapatid, yun ang iyong defined path. Ano ibig sabihin ng defined path? Yun na po yung nilakaran mo, kumbaga sa lupa, napikpik na. Alam mo sa bundok, pagka kami namumundok, tinitingnan namin yung damo kung tumba na. At yung nakita na yung lupa. Ano ibig sabihin? Dito dumadaan madalas ang tao. Dahil nung panahon namin, kokonti pa mga sasakyan, kapatid, kaya wala pang pollution. So, gusto namin makapunta doon, titingnan muna namin ang paligid. Pag panay damo, mag-isip-isip tayo, gagawa tayo ng sarili nating daan. Pero pag nakakita kami na may tumba ng damo, papunta doon, o dyan tayo pumunta, dyan tayo dumaan, kasi may nauna na sa atin. Defined path. Nahawi na. Nahawi na yung daan. Pero habang ikaw ay bata, at sa kadalasan ng ginagawa mo habang ikaw ay bata, that is your defined path. Yun na yung tinaludtod mo. Yun yung madalas mong nilalakaran. Kaya ang hirap mong baguhin ang buhay mo dahil nasanay ka na doon ka dumadaan. At kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, teka muna, hindi ganyan yung ginagawa namin eh. Mas gusto namin to. Mas sanay kami dito. Yun ang sinasabi nating defined path. Purity isn't one big decision. Hindi ito pinakagandyosong decision. No? It's 1,000 small steps. Ano ibig sabihin? Paghihirapan mo talagang maging dalisay. Talagang susupilin mo ang sarili mo. Talagang dadaan ka sa tamang pamantayan. Halimbawa, lahat ng kaklase mo, Len, nagkakating class. Sabihin sa'yo, Len, sumama ka naman sa amin. Masyado ka namang matapat dyan sa pagiging born again mo. Hindi ka naman namin susubok sa pastor mo.
Baka nga nandun na yung pastor mo, nauna na sa atin. Sasabihin nila, hindi! May takot ako sa Diyos. May takot ako sa pastor namin, pero mas takot ako sa Diyos. Tama ba? Tama ba ako? Bakit parang napipilitan ka lang? Dapat pagka sinabing tama ba, ganun, sabi mo. Parang naghinala pa tuloy ako eh. Di ba pag gusto mo ng bayabas, gusto mo ng cheque. Gusto mo na magbayad. $1,000 small steps. Ano ibig sabihin? Pag susumikapan mo talaga. Pipigain mo yung sarili mo. Sabi nga ni Pablo, I made myself slave. Ginagawa niyang alipin ang kanyang sarili. Hindi niya pinaiiral ang sarili niya na siyang alipinin. Yung sarili niya ang inaalipin niya. Para sa ano? Makasunod sa Diyos. And that is the normal way of a Christian life. You struggle with temptation. Kaya mahirap pong maging Kristiyano, mga kapatid. Mas madaling maging reliyoso, sundin mo lang lagi sinasabi ng reliyon. Hello mga anak. Dalawa lang ba na manufacture ko? 5 yan na. May sakit. Andyan pa ho ba kayo? Tutuloy pa ho ba natin? O okay na tayo doon sa point number 1 pa lang tayo? Okay tayo, di ba? What you watch. Ano yun? Ano yung madalas mong pinapanood? What you click. Ano yung madalas mong pinipindot? Who you date? Who you date? Ano sa Tagalog ang date? Who you date? Hindi yung oras, hindi yung araw. Who? Ang tanong ay, sino ang iyong sinasamahan para kayo ay lumabas? Halimbawa, Len, kain naman tayo sa labas. Sino yung nag-aya sa'yo, Len? Madalas ka ba niyang ayain? At kapag sa bawat pag-aayaan niya, lagi kang nagpapaunlak, that is your defined path. Kasi kapag may nag-aya sa'yo, mag-aatubili ka na. Kasi nasanay ka lang siya lagi nag-aaya sa'yo eh. Naaya ka na bang kumain sa labas? Kawawa naman. Naaya ka na ba sa labas? Kumain na pansit. Bakit? Parang kinikilig ka. Parang meron ka na alala. Ha? O nagbablast ka na. Ano yun? Masarap mag-asal ng mga kabataan eh. Kasi naging kabataan din ako, kaso lipas na ako eh. Hindi ko na kaya makipagsabayan. During my heydays, nung kabataan ko, ang number 1 naming hobby ay mag-inuman. Pag may datong ang bawat isa, beer ang binibili namin. Pero kapag medyo kulang sa pambili, 4 kantos ang binibili namin. Kasi sa beer, matagal ang tama eh. Tumataas yung kaha eh. Habang tumataas yung kaha, mas masarap ang kwentuhan. I know most of the male here can relate with my experience. You know? We have one thing in common. Kabilin-bilin na ng lola, wag kang uminom ng serbesa. Ano sunod doon? Ito hindi inuming pambata. Ito, ano? Mag-subsing ka na lang muna. Aray ko. Meron pa yung kanta, yung beer sa lalamunan. Hindi ko na matandaan yung tono eh. Yung pag nalaklak na, yung sa lalamunan. It may be
a joy to hear that kind of genre, pero hindi lahat nakakagusto. But there are, of course, people who like that kind of tune. No? Kala nila ganun-ganun lang. And that is why, the more we contemplate, the more we meditate on this passage, the more na ma-open tayo, ano bang pinagagawa ko sa buhay ko nung bata pa ako? Madalas po akong puyat nung bata ako. Why? Kasi marami akong dapat gawin nung bata ako eh. At isa doon ay ang hindi pagtulog ng maaga. Meron bang mga kabataan dito maagang matulog? Maliban nung kayo nasa probinsya. Pero nasa Maynila kayo, nagagawa niyo bang matulog ng alas 6 ng gabi? Hindi na. Kaya gusto ko pong ma-realize po ninyo mga kapatid na maybe this passage is so simple, but this passage is a a bridge, nagtutulay sa karanasan ni David, sa karanasan ni Solomon, sa karanasan ng mga naging bata ng panahon na sila ay kausap at tinawag na ng Diyos. At lahat sila ay nahirapan. Katulad ng senior ni Pastor Dulcel sa Timothy, sabi niya, make yourself what? An example. No? An example of the way you speak, an example of the way you love, the example of the way you mingle with many kinds of people. But to be honest, mga kapatid, mas malaki na ang voting population ng kabataan ngayon. And they can elect a president. Mawawala na po ang boto ng mga matatanda. Kaya lalo po tayong manalangin na yung mga kabataan na yan ay umayon sa salita ng Diyos. Ano po yung number 1 na subpoint natin? A vulnerable stage. Ano po yung pangalawa po natin? A defined path. At ang pangatlo po natin is a high standard. Keep pure. Hebrew word tahor. Hindi ho taho. Tahor. Clean, unmixed, undefiled. God's standard, not the words, be a good guy. Katulad nung nangyari kay Timoteo, sa patnugot at pamumuno, pangunguna, at ehemplo ng buhay ni Pablo. Kaya nga sinabi niya, you know my way of life, you know the way I speak, you know what I have gone through. Alam mo yun, Timoteo, sapagkat kasama kita, at minsan nakasama na kita sa bilangguan. Kaya paglinggo noon, karay-karay kami ni nanay, lalo ako. 3 kaming magkakapatid. Bakit ang higpit ng kapit ng nanay ko sa kamay ko? Parang hinahatak na ako, halika anak. Samantalang 2 kapatid ko, gaganong-ganon lang. Ako hawak-hawak talagang higpit. Ngayon, naintindihan ko na sapagat ako nangangailangan ng mahigpit na gabay. Kasi mabait si Kuya Rudy. Alam niyo naman si Kuya Rudy, di ba? Pag hindi mo kinausap, hindi ka nakakausapin. Ayaw ko kahit ayaw mo kausapin, kakausapin kita! Pakiko! Ay kapatid kong bunso, ganun din. Reserve. Ako hindi po eh. Maverick po ako eh. Kaya ngayon ko naintindihan kung bakit ang higpit sa akin ni nanay. Bakit ako pinakamaraming palo? Sino po dito napalo na ng kanilang mga magulang na babae? Napalo. Kayo ang pinalo, hindi kayo namalo. Kayo ang pinalo. Ha? O praise the Lord. Pasok na tayo sa langit, mga kapatid! Bakit tayo ang pinakamaraming palo? Kasi tayo higit na nangangailangan ng pagmamahal. Tayo higit na nangangailangan ng gabay. Kaya ngayon ko naintindihan si nanay. Keep pure, clean, unmixed, undefiled. Kung baga sa unmixed, wala pong patak, walang halo. Loko po yung manginginom pa, kapag hindi ko kaya yung solid, yung hard,
Hinahaluan ko ng 7-Up sa ilalim ng mesa. Saka ko iinumin. Gumagano pa ako kunwari. Ang pait. Pero ang dami palang 7-Up kasi magkasing kulay. Tapos hihingi pa, chaser na! Chaser! Chaser! Wala nakakaintindi dito. Parang wala kayong kamalay-malay sinasabi ko. Ha? Sa tingin niyo ba, kung mga babae kayo, hindi kayo uminom? Hindi ko naniniwala. Baka mas malakas pa kayo uminom sa akin. Joke lang. Sino po dito may mga cellphone? Taas ang kamay. Meron po ba kayong G5? Kasi dati G4 eh. Ngayon G5. Ibig sabihin, mas malakas. O Motorola pa rin kayo, 315. O 513. Eh, di binaliktad ko nga eh, G5 eh. Ba't marunong pa kayo sa akin? Ako nandito eh. Kaya pala kayo, ha? Ano yung G5? 5G, pastor. Alam niyo ba na ang inyong mga cellphone ay merong GPS? Ano ibig sabihin ng GPS? Yung mga ano dyan, tech savvy, GPS. Ano ibig sabihin ng GPS? Doc, ano yung GPS? Ay na, ano ibig sabihin ng GPS? Global Positioning System. Ano ibig sabihin? Meron pong ano doon eh. Meron pong mata sa ulap na pinapandar. Katulad nung kay Elon Musk. May sarili siya eh. Kapag nakasubscribe ko sa kanya, tututukan kanya. GPS is not only for pinpointing. That is simply means GPS is spying. Ano sa spy ang Tagalog? Ano sa Tagalog ang spy? Tik-tik. O, alam niyo na kung saan galing ang salitang tik-tik bago pa naging aswang yan? Spy! Tik, dito may buntis! Tik-tik-tik-tik-tik! Pag mas malakas, tik-tik-tik-tik! Makangalak na yan! Your phone has a GPS route. Satan wants to reroute you. Oh, may mata ang Panginoon eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mata ng Diyos ay to and fro sa mga kinalulugdan niya. Lalo sa mga kinalulugdan niya. Binabantayan kasi eh. Kung ang Panginoon ang mata niya ay nasa inyo, huwag niyo sabihin ang mata ng Diablo wala sa inyo. Lalo niya kayong mamatahan. Kasi alam niya na ang mata ng Diyos nasa inyo. Sa labanan ngayon yan. Kaino ka titingin na mata? Kaya kailangan natin tumingin lang sa langit. Kahit di ko nakikita ang mata ng Panginoon, alam ko nakatingin sa akin ng Diyos. So kung hindi ka nakatingin sa Panginoon, kanino ka nakatingin? Alam mo sa sarili mo? Alam niyo ba yung theme song ng Superman? Kay Christopher Reeve? Ganda ng pelikulang yun. Yung talagang lumilipad eh. Napanood niyo ba yung Superman, mga kapatid? Ayun. Bakya mo, Neneng, napanood niyo. Ayun. Ang mata ng Diablo, ang mata ng kaaway, may mata siya, pero hindi niya kayang gawin ang paraan ng Diyos. Kaya meron siyang mga alagad or kampon. Sasabihin niya, ikaw, demonyo ka, tutukan mo si Alex. Huwag mo. Sensya ka na, Alex. Nakalimay kasi. Ikaw lang ang nakalimay eh. Ayun, kita. Sabi ng Diablo sa kanyang kampon, ikaw, kampon, patunurin ka. Bantayan mo si Alex.
Lalong-lalo na pagbagong sweldo yan. Baka takip na lang ng sobre, mapunta kay Dulce eh. Maliban kay Alex, bantayin mo rin si John. Maraming mata eh. Maraming mata. Kung si Lord merong mga guardian angels, abay meron din ng diablo, mga kapatid. And that is why it is hard for a young man to keep his way pure. Why? Because there is so much struggles. Gustong-gusto mong manood ng sine. Kaso wala akong pambayad. Ay, yung isa meron, kaya gusto mong manood ng sine? Huwag na. Wala akong pambayad eh. Hindi! Sagot kita. O, saan ka pa? At pagkatapos na manood ng sine, kakain pa tayo sa labas. Sa labas ng sinihan. Iba pa yung pagkain sa loob ng sinihan. O, pagkatapos natin kumain sa labas, mamamasyal pa tayo. Sa Luneta. O. Galing si Rico Puno. Ayaw niyo talaga yung Rico Puno. Anong mga bagay na hirap kang paglabanan Len sa kabataan mo? Yung nahihirapan ka. Cellphone. Ang hirap bitawan ng cellphone, di ba? Lalo kung marami kang load. Kasi kung wala kang load, bitawan mo na yan. Wala kang naman load eh. Or makikipagkapit-bahay ka, o kwento-kwentuhan ka muna. Oy, may wifi kayo? Okay ah. Okay eh. Ikaw, Dong, anong bagay na ang hirap mong paglabanan araw-araw? Hindi, isa lang muna. Ay, yung hirap na hirap kang paglabanan. Yung pagtabi kay Angelica. Abi, nakibalay muna kayo, pambihira naman kayo. Ang dami namin dito. Anong hirap na hirap kang paglabanan? Si Lelen kasi cellphone eh, sa'yo. Buti wala nagaya sa inyong linggo, no? Tatanggalin kita sa music ministry. Tayo nyo, lahat po tayo, meron po tayong hirap tayong paglabanan. Lalong-lalo na sa kabataan. Remember, ang mata ng Diyos ay nakatitig sa iyo. Pero wag mong kalimutan na hindi lang mata ng Diyos ang nakatitig sa iyo. Ang mata ng kaaway, titig na titig sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang alipin kong, o ang tama, ang lingkod kong si Job? Sinagot siya in detail. Alin? Kaya ka lang naman sinusunod ng lingkod mong yan kasi iniingatan mo siya eh. Sige, ganito, usap tayo, deal. Alisin mo yung pag-iingat mo sa kanya at tsaka susumpahin ka niya sa pagmumukha mo. Nag-uusap. Mga kapatid, huwag niyo sabihin na takot si Satanas sa presensya ng Panginoon. Hindi. Hindi siya makatagal sa presensya ng Panginoon. Hindi po siya takot. Magkaharap nga eh. Pero hindi siya makatagal. Dahil walang makakatagal sa banal. Hindi niyo ba napapasin kapag ang barkada niyo laging going straight? Asiwa ka lang sumama sa kanong. Yan ang mga taong nyo, praise the Lord, hallelujah. Di ba? Pero nung mga magkakasama pa kayo, walang problema. No, hindi pa po ako tumitigil sa paninigarilyo. Gustong-gusto ko amoy ng sigarilyo. Kasi sigarilyo ko noon more. Imported po sigarilyo ko, mga kapatid. Pero nagsimula ako sa Matanis. Alhamdulillah, pati yung apoy sa loob, sinubukan ko na eh. Napasok nga ng dila ko, ayoko na. Wala yung mga matatanda ang gagaling. Ang ilitim nga ng gilag, hindi. Ginawang pugol. Kami, pag naninigarilyo, ang apoy nasa labas. Ang matatanda pala, pag naninigarilyo, ang apoy nasa loob. Naniniwala ho ba kayo doon? Hindi naman kayo naninigarilyo, ang apoy nasa loob. Ikaw, baka hindi ko nang sasabi sa sino nagsigarilyo itong apoy nasa loob? Ikaw, Nay. Nasa labas. O, naninigarilyo ka talaga. Huli ka.
Dang, ikaw, nanigarilyo ka na? Sa loob. Ang apoy, sa labas. Ikaw, John. Lola mo. Inabot ko kasi yun eh. Lola ko eh. Gumaganon pa yun ha. May lumalabas dito, may lumalabas doon. Kaya niyo yun? Pugon nga. Now, we talk about the problem. Pangalawang sinabi ko po sa inyo mga kapatid is, we have the prescription. Remember this, when you have the problem, half of the solution is already there. When you have a problem, malaki man o maliit, half of the solution is already there. Ano na lang hahanapin mo? The other half. So, we have the problem. Now, let's go to the prescription. Ang sabi, may 9b ba yan? Ayan. Sa pagdinig doon sa iyong mga salita, by guarding it. So, ano ang main idea nun? The main idea is, purity requires defense. Ang kadalisayan daw ay nangangailangan ng pagtatanggol. Defense. Sa basketball, merong offense, meron namang defense. Okay? So, in purity, whenever we speak of purity, mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay maging dalisay. Amen? Gusto mo ba na maging dalisay ka? So, you have to guard your purity. Paano? Balik tayo. Paano? By guarding it. So, sabi dito, guard your eyes in Job 31:1. Pakilagay Job 31:1. Pahingin tubig, please. Yung medyo malamig ng konti. Thank you, maubos na. Thank you. (31:1) Si Jana na naman pala nandyan eh. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang binabae? Macho? Hindi, sabi dito, dahil lalaki, sabi niya, paano nga akong titingin sa isang dalaga? Sino mo pwede kong gawing example dito? Eh, medyo matino. Parang ako lang ang matino dito ah. Wala si Jeremiah, bagong ama si Jeremiah, nanganak na nga pala ano pangalan nun? Si Jaren. Ang cute ng bata. Kayo nagmana yun? Sa kapitbahay. Ano pangalan mo, Brad? Ano pangalan mo? Gerson. Huwag kayo mag-away, mami, ha? Paano ka tumitingin sa isang dalaga? Sabi ko na. Turuan mo nga, paano ba tumingin sa isang babae? Kayong tatlo, ngingiti-ngiti pa kayo dyan. Kayo na lang, kayong tatlo. Paano kayo tumingin sa isang dalaga? Sigurado ba kayong tinitignan nyo dalaga? Kung sinabi nyo, sigurado kami, dalaga yan. Paano mo nasabi na tinitignan mo dalaga? Tinitignan mo lang. So, meron kang pamantayan. Ano yun? Kung kilos dalaga, paano kung gaganong-ganon? Dalaga ba yun? Kung gaganong-ganon, hindi na dalaga, umiikot na eh. Baka dala na. Paano talaga sa isang dala? Dati nung, pag hindi ka tinatanong, simpleng-simple, nagkukwentuhan pag alam mo, pre, pag tumingin ako sa babae, simple lang. Ngayon, hindi na kayo makasagot. Iwan ko muna kayo. Dito tayo sa medyo matino. Ito, naka-brown, matino ito eh. Mukhang matino ito, naka-brown eh. Yan. Nasa harap ni May. Yan, yung nasa harap ni May.
Yung naka-brown. Brad, paano ka ba tumingin sa isang dalaga? Sinagot mo na eh. Gang, sinagot mo na. Unknowingly, sinagot mo na eh. Di ba tinanong ka, paano ka tumingin sa isang dalaga? Sabi mo, sinagot. Kaya sabi ko siya, ingat ka sa kilos mo eh. Doon palang basa na eh. O alam ko na kung paano ka tumingin sa isang dalaga. Ikaw dong. Justin, paano ka tumingin sa Ang sarap mong intrigue eh. Para mag-away na yun mamaya. Dong, paano ka tumingin sa isang dalaga? Binigyan pa kami ng mic. Hindi mo mic para ka na. Si Gang, pag tumitingin sa isang dalaga, gumaganon. Si Justin, kapag tumitingin sa isang dalaga, oh, inaanak. Hey, Mark. Paano ka tumingin sa isang dalaga? May meron ka ba? Pastor, alam ko na. Paano ako tumingin sa isang dalaga? Titignan ko muna si May. Saan ako titingin? Parang hirap na. O, sinong susunod tatanungin? Bal, paano ka tumingin sa isang dalaga? Ano? Ina, asan ka Ina? Paano ka tinignan ni Bal nung dalaga ka? Sabi kasi ni Bal, nung tumingin daw sa dalaga, sabi niya, ganyan. Totoo ba? Nung tinignan ka, gumanyan siya. Basahin po ninyo yan. Sino yung nagsasalita? Si Job. Ano ang tingin ng Panginoon kay Job? Wala siyang katulad, siya ay makatuwiran. Therefore, kung titignan natin yung espiritu ng linyang yan, paano siya tumitingin sa isang dalaga? Of course, merong pag-iingat. Hindi lumalagpas doon sa damit ang kanyang tingin. Nung tinignan niya yung babae na may damit, nilagyan pa niya ng lola! Tayo, minsan, lalo si lockdown, kapag tumingin sa dalaga, wala na! Ngayon lang kita nakita kasi. So, makikita natin dito, the vulnerability, the problem, the prescription, and even the warning, and how hard it is for a young man to keep his way pure. Dahil marami siyang aspeto na titignan para makita niya na ang kanyang buhay ay lumalakad sa daan ng kadalisayan. Of course, lahat tayo may stumble, mga kapatid. Yung sabi dito, I have made a covenant with my eyes. Nakipagtipan ako sa aking mga mata. Ano ibig sabihin yan? May disiplina. Pinipili niya ang kanyang titignan ng matagal. Merong kasabihan, if you swallow a frog, do it fast. Meron daw kasabihan, kapag gusto mong lumunod ng palaka, bilisan mo. Huwag mong titigan, ay, palaka! Ay! Sino kumakain dito ng balot? Sino pa kumakain ng balot dito? Walang kumakain ng balot dito? Lumulunod ng balot. Hindi nyo kinakain, nilulunod. Dati nung bata ako, wala akong pakialam kung may sisiw yan. Nga sabi, lalafangin ko talaga yan. Aba, nung tumanda na ako, mga kapatid, tanong yung Sister Pressing, inihiwalay ko na yung sisiw. Para nandidiri na ako. Kaya ang ginagawa ko, para hindi na ako mandiri, hindi na ako kakain ng balot. Kung ikaw ay titingin sa dalaga, siguraduhin mo na yung pagtingin mo, walang kasamang pagnanasa. Yun lang naman yun eh.
Walang masama kung tignan mo ng matagal. Pero mga kapatid, the more na matagal ka nakatingin sa isang babae, lalo na kung maganda, lalo na kung talagang punong-puno ng pangako. Punong-puno ng pangako kasi dahil panga. At napakalaki ng kayamanan. Bakit natatawa ka, gang? May naglalaro sa isip mo, no? Hi, G! Asan ka? May naglalaro sa isip nito. Itong batang to. Mamaya tatanungin ko si JM. How the word guards. Paano nga ba magtanod ang salita ng Diyos? Pakibuksan. 119 verse 37. Ngayon ang tao hindi makaalis na hindi dala ang charger, hindi dala ang battery bank. 119 verse 37 ng Psalm. Ang init, no? Parang gusto ko na mag-collapse. Ay, sabi doon, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. See? Magkakonekta. Yung isa, binasa natin sa Job. Pagdating sa Psalm 119:37, mata pa rin, mga kapatid. Kung kayo si Adan, mga kapatid, at kayo pinatulog ng Panginoon ng mahabang oras, at pagkagising ninyo, nagulat na lang kayo, merong babae sa inyong harapan. Paano nyo tititigan si Eva? Emerson, paano mo titignan si Eva sa mahabang pagtulog mo at nagising ka at nagulat ka, meron ka ng babaeng katabi, nasa harapan mo, at walang saplot. Paano mo siya tititigan? Ano raw? Titignan. Paano nga eh? Musta mo. Paano? Ganun ba? Ganun? Lagyan mo naman ng feelings. Wala kang ka-feelings. Asan si ano? Ay, bakit ba ako nagsisinghot dito? Pasensya na kayo, adik ako eh. White flower. Sa tingin ninyo, paano tinignan ni Adan si Eva? Hindi pa sila mag-asawa nun ha. Kagigising nga lang eh. Look at the attitude of Adam when he woke up and then suddenly he found a woman seated beside him, beautiful as she was, and completely naked. Paano siya tinignan ni Adan? Anong sinabi ng Biblia? Wow! Wow! Puwit na umiilaw! Yun ba yun? Yun kasi yung dialogue ni Babalod doon sa Ibong Adarna eh. Kapanood yung Ibong Adarna, nakita niyo yung puwit ni Rosana Ortiz. Tingnan niyo yung... Saan bang version? Yung kay Adan, na magising siya. Nasa Genesis tayo. O sige, ganito na lang. Nagising si Adan, makita niya si Eva, anong sabi niya? Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Walang mali siya doon. See the attitude? Kasi nauna siya eh. So, ibig sabihin, may standard talaga ang Diyos kung bakit niya inilagay ang matang yan. May pamantayan yan kung paano mo gagamitin sa tinitignan mo o tinititigan mo. Di ba? So, matututo tayo talaga sa salita ng Diyos. And that is why the Word of God guards us in manners like that. Na hindi ka, kaya nga sabi doon, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. So, ano yung mga bagay na walang kabuluhan? Yung mga bagay na alam mong hahatakin ka sa kasalanan. Walang kabuluhan yan. Kasi ang pinag-uusapan natin is eternity. You view things with your eyes with eternity perspective.
Use your eyes in viewing things with eternity at hand. No? Yung laging may kapalit sa buhay na walang hanggan. Tapos pagdating sa langit, walang bagay na hindi kapaki-pakinabang doon. Lahat ay kapaki-pakinabang. Sanayin mo na ang mata mo na tumingin sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Dahil kapag nasanay ka na tumingin sa mga bagay na walang kapaki-pakinabang, hindi ka pwede sa langit. See? That's the logic. Amen? 5:29 ng Matthew. Nako po. Bagay, isa na lang. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isang mata, ang isang sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. You see, eternity. Huwag po nating sabihin na yung mga tinitignan po natin dito walang repercussion. Of course not. Kaya nga, lust of the eyes. Mula kay Job, papunta kay David, ngayon na kay Matthew, mata pa rin ang pinag-uusapan natin. But this time around is another context. No? Dito, hindi natin pinag-uusapan yung dalawang mata. Ang pinag-uusapan natin dito, yung silbi ng mawalan ka ng isang mata, pero doon ka sa langit. Dito kompleto nga ang mata mo, impyerno ka naman. Anong silbi na meron kang maliwanag na mata at nakikita mong lahat, pero wala namang kabuluhan? That is the point. No? So, tandaan po natin yan. Paano pa? Guard your mind. Kanina, guard your eyes. Ngayon naman ay guard your mind. Philippians 4:8. Wala bang malamig ng konti? Pakilagyan ng konti yun. Ang hirap lumunod. Thank you. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, good report. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. See? Paano po tayo mag-i-entertain ng mga bagay na ilalagay po natin sa ating mga kaisipan? Kasi nag-i-impluwensya ang kaaway na maglagay sa ating kaisipan. Nasa sa iyo yun kung kukunin mo at ilalagay mo nga sa kaisipan mo. Kaya nga sabi doon, guard. At the best way to guard our minds of the things that we can feel in it is to think of all this. Ano yung mga bagay na dapat nating isipin? Katotohanan, truth. Totoo ba ito? Nasa ngayon, ilagala pa mga fake news. Alam niyo ba yung fake news? Alam niyo ba yung fake friends? Maraming ganun. Totoo. Una po sa lahat, ang dapat na inilalagay natin sa ating kaisipan, totoo lang. Ano pa? Mga bagay na kagalang-galang. Mga bagay na matuwid, hindi baluktot. Okay. Mga bagay na malinis, clean. Ano bang bagay na kaibig-ibig? Admirable, livable, basta yun. Ano bang bagay na mabuting ulat, hindi nga nakakasira ng damdamin. Mabuting ulat o good report. O ano mang bagay na may kagalingan. Yung bang kapag narinig mo isang salitang yon, yung katawan mo na kahit na nangihina, napalalakas, nagiging magaling. At syempre yung kapuri-puri. Ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.
Kapag yan ang inuna natin, mga kapatid, hindi ka na mag-iisip na patayin ang kapitbahay mo dahil hindi ka binayaran sa malaki niyang utang. Unahin mo munang isipin ito. Pero kapag habang iniisip mo ito, alalahanin mo ng kaaway, haharangan ka. Kaya mag-i-struggle ka. And the best offense and the best weapon that we can use in opposing the enemy is to submit yourself first to God. Draw nigh to God. Yakapin mo, Lord, ito na naman ang kaaway. Inahatak mo ako. Tinatanim mo na naman ako ng mga bagay na hindi makakasama sa akin. Tulungan mo po ako. Wala kang kaya sa sarili mo eh. Yung salita ng Diyos, Diyong, yakapin mo, huwag sidang. Kasi ganun ka ng ganun eh. Oh, ini-imagine mo sidang tong kayakap ko. Hindi. Word of God. Okay? Sabi po ng Romans 12:2, be transformed by the renewal of your mind. Fill your mind with Scripture. So there's no room for trust. Or ano ba yung kabisaduhin? I-memorize yung Psalm 119:11. Your words I kept in my heart that I may not sin against thee. Mga kapatid. At pangatlo, guard your heart, guard your eyes, guard your mind, and guard your steps. Proverbs 4:26-27. Ay, sarap. Alamig-lamig. Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon. Ngayon ko lang nakita yung salitang lungaw. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng lungaw? Balikan natin yan mamaya. At siyang nagpapagulong ng bato ay babalikan nito siya. Nung bata po kami mga kapatid, sa lugar po ng Bulacan, may mga uphill. Ano yung uphill? Paahon. Naglalaro po kami ng gulong. Di ba yung mga bata naglalaro ng gulong? Di, pag nasa patag, okay lang. Pabilisan eh. Yung ginagayad yung gulong. Na para akong bata, di ba? Hindi kasi ako napaglaro no, kaya ngayon ako naglalaro. At least nakapaglaro ako, imaginative. Ngayon, napataas na, yung bilis namin, pagpataas na bumabagal. Eh, syempre, gulong yon, kapag pataas yan, at hindi mo na-sustain, gugulungan ka niya pabalik. Imagine niyo yan. Bato. Eh, sa akin kayo na goma. Ito, bato. Naglalaro ka, nagpapagulong ka ng bato. Ay, pataas na. Hindi mo ngayon na-sustain. Yung mataas na yon, gugulong sa'yo yung bato, pabalik sa'yo. I-capture niyo yun sa isip ninyo. Yung mga bagay na nilalakaran ninyo, mga kapatid, pag hindi nyo ina-control, babalikan kayo niyan. Babalik at babalik sa inyo. Remember this, the golden rule. Don't do unto others what you do not want others do unto to you. Sa Tagalog, magbayad ka ng utang mo, Alex. Ang hindi mo gustong gawin sa'yo, gawin mo, huwag mong gawin ang hindi gusto ng ayaw ng huwag mong gawin ang mga bagay na ayaw ng kapwa mo para yung ayaw mo na gawin sa'yo ay hindi gawin ng kapwa mo. So anong pinagagawa sa atin? Yung magugustuhan ng kapwa natin, yun ang gagawin natin. Ano ba yung magugustuhan ng kapwa natin? Yung makipagkapwa-tao ka. Di ba ang hirap makipagkapwa-tao? Ay! Gusto ko maging kapwa-tao. Wala nakatawa, gutom na lahat. Alas 12 pasado na kasi. Ang hirap talaga maging banal pag gutom ka na. Sabi po ng Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and the light unto my path.
Alamin mo, eto mga kapatid, alamin mo kung saan mo hindi gustong pumunta para hindi ka pumunta doon. Ulitin natin. Marami tayong gustong puntahan. Amen? Naisip mo ba sa una pa lang, ito ayokong puntahan? Kasi ang naisip mo lang, ito gusto kong puntahan. Pero sabi dito, alamin mo muna ang mga lugar na ayaw mong puntahan para hindi mo ito mapuntahan. Ganon siya kasimple, mga kapatid. Anong katotohanan na makikita natin dito? Guarding is active. Ang pagbabantay daw ay aktibo. Ano ibig sabihin yan? Tuloy-tuloy. Hindi ka pwedeng magbantay ngayon tapos bukas hindi ka na magbabantay. Sablay ka. It's not passive avoidance. Hindi lang ito yung okay na yan. Huwag natin daanan yan. Passive. Wala lang. It's daily intentional defense. Pang-araw-araw at intentional na pag-iingat. Tanong uli. Paano ka magbabantay? At ano ang sandata mo sa pagbabantay? Balik po tayo sa salita ng Diyos. Tingnan nyo si Jesus, kung nabasa po ninyo yun sa Mateo, ilang beses tinukso ni Satanas si Jesus sa Book of Matthew? Ilang beses? Sige, hula. Diyan naman kayo magaling eh. Hula. 3. Dito. Dito. 3. 6 na. Baka may gusto pang dumagdag. Ilang beses siyang tinukso ng kaaway? Mga kapatid, magugulat kayo. 40 days and 40 nights. Right after the baptism of Jesus, dinala siya ng banal na Espiritu Santo upang katagpuin. And he fasted for 40 days and 40 nights, and there the Satan, the tempter, tempted Jesus. Before na magsimula siyang manalangin, and after fasting, kasi tinitingnan nyo, after fasting na, kaya sabi, oh, if you are the Son of God, turn the stones into bread. Kasi gutom na gutom siya. No! Pagpasok pa lang niya ng ilang is a place where you can be trained. Ilang is a metaphor for a classroom or a church that you can be equipped. At ang mag-i-equip sa iyo ay banal na Espiritu. Napigilan yon ng Panginoong Jesucristo sa tulong ng banal na Espiritu Santo at sa memory niya ng salita ng Diyos. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na umutawi sa bibig ng Diyos. Saan niya kinuha niyan? Deuteronomy. See? Sa last Sunday ko na po itutuloy, mga kapatid, pasado na po. Dalawa na natin na-discuss, the problem, the prescription, yung panghuli po ay the power. So, doon po sa ating mga tinalakay, mga kapatid. Why is it hard for a young man to keep his way pure? Why? Because that is the stage of vulnerability, yung kabataan. No? Napaka-fragile babasagin. Kaya nga ingatan eh. Kaya nga sabi doon, train up a child in the way he should go. Proverbs 22 verse 6. For when he is old, he will not depart from it. It is imperative, mga kapatid, na sa mga kabataan, sa panahon na sila ay nakakaunawa na, turuan mo na sila agad, early as 3 years old. Kaya nga, kapag sila ay matanda na, magkakasala pa rin sila, pero babalik sila sapagkat yun ang kanilang nakasanayan. They were trained in the righteous path
So kahit na sila ay may stumble, babalik at babalik sila doon. That is the result of not deviating from the truth, mga kapatid. And so, dyan ko muna kayo iiwan, mga kapatid. No, ang humuhukay ng lunga or ang humuhukay ng ditch, yung parang balon or alam mo yung ditch, yung pagkasa, no, kanal, no? Yun, mabubuwal siya doon. Maring hindi niya malaman, ay may hukay pala dito, nahulog. Okay? So, paalala, lahat po tayo ay may pinagdaanan, lalo na sa mga matatanda na. At sa mga kabataan, yung mga pinagdaanan ng mga matatanda, huwag na kayong sumunod doon, mga kapatid. You have now the Word of God. Kami noon kasi wala pang Bibliang lantaran eh. Meron mangilan-gilan. Pero ngayon, lantaran na po ang Biblia. Secure one as much as possible. Huwag mo lang siyang gawing display. Read it. Savor it. No? Kainin mo yung salita ng Diyos at namnamin mo. Amen? Salamat po sa umaga ito. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi na makapalakpak ng husto sa gutom.